Magandang gabi mga boss. Ang tutorial natin ngayon ay about sa regulator rectifier 4-pin tsaka itong 5-pin full wave. Bago ang lahat mga boss, huwag natin kalimutang mag-subscribe. Please subscribe my YouTube channel para sa more video tutorial. Salamat. Ano nga bang trabaho ng regulator, rectifier, 4-pin at 5-pin sa ating mga motor? Ito ang nagre-regulate ng kuryente at nagko-convert galing sa stator AC current, gagawin nilang DC current papunta sa ating mga motor at para mag-charge ang ating mga battery. Start muna tayo dito sa regulator na to. Itong regulator na to ay galing sa Mio Sporty 4-pin. Itong kulay black na to, ang connection nito output negative ang nalabas dito, negative output palabas negative. Ito namang kulay white, minsan ay pink, minsan white, minsan ay pink, charging input. Dito napasok yung kuryente ng AC galing stator, papasok dito sa kulay white na to, charging, kulay white, charging. Ito namang yellow, ito ang light coil galing sa stator, papasok dito ang kuryente galing stator, light coil, dito papasok sa kulay dilaw, paliwanag. Itong kulay puti na minsan kulay pink at itong dilaw na to, ito ay light coil galing stator. Itong kulay puti ay charging galing stator. Ang output naman nila ay ito, itong black at saka itong red. Itong dalawa input, itong white at itong yellow input, itong black at saka itong red output. Papunta to sa battery para mag-charge at hindi malobat sa ating switch. Ito naman negative. Meron din namang mga 4-pin na kulay ano tong pinaka sakit, kulay black. Magkaiba ang black at saka green, pero pareha silang half wave. Magkaiba lang sila ng connection, baliktad. Kasi sa kulay black na sakit na ganito, ang dito nila kulay dilaw, yellow, sa kanan, sa taas. Dito naman ang posisyon ng ano dito, positive. Dito nakalagay yung output nilang positive. Dito naman yung yellow nila sa light coil. Tapos yung kulay white nila o kaya pink dito sa kabila, sa may baba. Tapos itong kulay black na to, ay itong kulay red na to, ito ang ground, negative. Kaya huwag kayong basta magsasalpak ng ganito kahit parehas na 4-pin. Pwede nyong isalpak, basta alamin nyo muna yung mga connection. Magkaiba kasi ang mga pwesto. Ang palatandaan dyan itong sakit, may green, may black. Pero itong hawak natin ngayon na sample, ito ay pang sporty. Coding nito, ito ay white charging input, black ground negative.
Yellow, light coil, galing sa stator. Kulay pula, isa lang to, nakatap yan, isang wire lang yan. Papunta sa battery. Ito ang positive para mag-charge. Ito naman sa 5 wire na full wave, ganun lang din. Itong positive, kulay pula, battery, charging, battery to, kulay pula. Itong dilaw, light coil. Itong black, positive. Ito nakatap to sa accessories. Pag nagsusi ka, dapat ito papasukan ng kuryente. Kasi pag hindi ito napasukan ng kuryente, mag-overcharge, maglolobo ang inyong battery, ay mapupundi ang inyong mga ilaw. Kasi itong kulay pink na to, minsan ito'y white, minsan pink. Itong charging. Ito namang kulay green, ito ang ground, negative. Try nating i-connect tong full wave na regulator rectifier dito sa ating naka-prepare na stator. Unahin natin tong kulay pink. Kulay pink, minsan ito ay kulay white, minsan kulay yellow. Dalawang. Hanapin natin dito sa stator. Hanapin natin yung kulay pink. Ito ang kulay pink. Minsan kulay white. Pag-tap natin itong dalawang to, diyan yan nakakonect. Color coding lang ang pink to pink. Saan white to white, galing stator. Diyan yan nakakonect. Tapos itong dilaw, itong dilaw, light coil, stator. Hanapin din natin ang kulay dilaw sa ating stator. Laging may kulay dilaw sa stator, hindi pwedeng mawala yan. Ayun ay light coil. Connect lang natin, color coding lang para hindi tayo maligaw. Pare-pares lang naman ng ano yan. Kung anong kulay, doon nyo lang i-connect. Green ng stator. Kita nyo tong green ng stator. Green ng stator. Hanapin nyo ang green ng rectifier, regulator. Negative. Dito to sa negative. Green to green. Kabit natin. Green to green. Isang kamay. Tapos ang natitira na lang ay itong black ng regulator. Ito ay itatap nyo sa accessories, sa may susian. Itatap nyo para mapasukan to ng kuryente pagka nagsusi kayo. Ito namang isa ay sa battery. Nakatap to sa battery para mag-charge. Dito lalabas ang kuryente, charge. Dito nyo rin malalaman kung nagcha-charge pag tinest nyo to ng test light kung may kuryente na positive. Tapos makikita nyo to sa stator, may available na tatlo. Pareho to sa CDI. Itong black na may guhit na red sa CDI nakakonect. At itong pulser na
blue na may guhit na white. Sa CDI din to, makakonect CDI. Kasama tong kanyang ground na green na may guhit na white. CDI din yan. CDI yan, tatlong yan ang punta. Tapos itong tatlong kasama nila, pink, yellow at tsaka green, dito yan nakakonect sa rectifier natin. Tapos ito, ulitin ko, sa battery para mag-charge. Tapos itong kulay black na to sa accessories wire. Kung ang gagamitin nyo naman ay itong 4-pin, ganun lang din, color coding lang. Yung dilaw nitong stator, connect nyo dito sa dilaw, light coil. Tapos itong white dito, charging ng regulator, kulay white. Tapos itong charging ng stator, kulay pink. Ito naman nakakonect dito sa white at pink. Tapos itong kulay red, negative to, kulay red. Itong kulay black, negative to. Itong negative sa 4-pin na gantong galing sa sporty, negative. Tapos negative dito sa stator, itong green. Itong green na to, itong green yan. Pwedeng connect yan dito sa black na to. Green at black, negative pareho. Tapos dito, ito na ang pupunta sa battery para mag-charge. Ito na ang output. Ituturo naman natin ngayon kung paano mag-test ng regulator, rectifier, kung ito ba'y sira na o good. Una, buhayin nyo ang inyong motor. Pag buhay ng motor nyo, ang makina ng motor nyo, itry nyong tanggalin ang positive wire ng terminal ng battery kung mamamatay ba ang inyong motor. Pag ito ay hindi namatay, ibig sabihin good pa itong inyong mga regulator. Pag tinanggal nyo ang positive ng terminal ng inyong battery sa motor nyo habang naandar, ibig sabihin good pa, nakakapag-supply pa to ng kuryente positive sa inyong motor, kaya hindi pa namamatay. Nagsusupply to sa CDI. Kasi ibig sabihin pagka tinanggal nyo ang terminal ng inyong positive na battery at namatay ang motor nyo, ibig sabihin hindi na to nakakapag-supply, hindi na kaya nitong supplyan. Ito kasi nagta-turn over ng power positive sa CDI. Siyang nagbibigay kung sakaling ang mga motor natin ay wala ng battery, sira ng battery, ito ang nagte-turn over, siya ang nagbibigay ng positive supply sa CDI. Tapos na tayo sa number 1 na tip kung paano i-check ang regulator. Number 2 na tip, ibalik nyo ng terminal ng battery sa positive. Balik nyo na. Sa tip number 1 natin, tanggalin ang terminal ng battery positive kung mamamatay baga ang motor or hindi. Sa tip number 2, ibalik nyo na ang terminal ng battery positive. Tapos hanapin nyo ang inyong rectifier, half wave man yan o full wave. Hanapin nyo ang color coding white, kulay white or kulay pink. Pag nahanap nyo na, ikat nyo to, putulin nyo tong isang linya na to, putulin nyo, o mas maganda, bunutin nyo na lang tong isang linya na to, isang wire na to sa socket para hindi naman pangit tingnan, para pag binalik nyo maganda pa rin. Pag binunot nyo na o kinat nyo na habang naandar ang motor,
i-test nyo itong wire na to, itong galing sa rectifier, hindi yung galing sa stator. Itong dulo na galing sa rectifier ang i-test nyo kung magkakaroon to ng positive. Gamitan nyo ng test light. Kapit nyo dito ang test light na isang dulo ng test light, tapos yung isang dulo ikapit nyo sa negative ng battery. I-check natin kung nalampas pa ba dito yung kuryente ng positive dito, kung ito'y nakakonekto sa positive sa battery. Kung nalampas dito, nadalo yung kuryente ng positive, at kung nalabas siya dito sa white wire na to. Kung dito naman sa full wave, nakakonekto sa battery, kung lalabas ang positive na kuryente dito sa kulay pink. Naliwanag, sana naintindihan natin. Gamitin natin ng test light. Pag may lumabas na positive dito, ibig sabihin sira na ang ating regulator. Kailangan i-check to. Ilagay dito ang isang terminal ng test light, tapos yung isa sa terminal ng battery sa negative. Pag umilaw, ibig sabihin sira na to, putol na o sira na ang diode nito sa loob. Ito naman sa full wave, ganun din. Putulin to, ikabit ang dulo ng test light, at yung isang dulo ilagay sa negative. Tignan kung iilaw. Pero pag ito'y hindi umilaw, pag tinest nyo dito at hindi umilaw, ibig sabihin good pa ang inyong regulator, rectifier. Buo pa ang diode nito sa loob. Kasi pag sira na ang diode nito, magkakaroon to ng power Pag pinutol nyo, magkakaroon to ng power na positive na galing sa battery, kasi nakakonect tong red na to sa battery. Nakakonect yan. Lalampas ang kuryente, lalabas dito. Pag lumabas diyan, ibig sabihin sira na ang inyong regulator, rectifier. Sa pag-check naman dito sa kulay red, kung nagcha-charge pa ang inyong rectifier, kasi minsan ang mga motor natin kaya lagi nalolobat, sira to, hindi na nagcha-charge. Minsan naman sobrang pagsira to na putok ang ating mga ilaw pag na-overcharge. Ang pag-check kung nagcha-charge pa ang inyong rectifier na bibigay pa ng kuryente, dito sa positive, buhayin nyo ang motor, ikabit nyo dito ang isang test light sa dulo nitong pulang to, tapos yung isa ikabit nyo sa negative ng battery. Pag umilaw, ibig sabihin naglalabas pa to ng positive supply, naglalabas pa para ma-charge ang inyong battery. Ibig sabihin ang sira, kaya laging lobat battery nyo na, hindi itong charging. Dito naman sa full wave, ganun din. I-check nyo to, ang red wire na to. Ito kasi ang charging na nagcha-charge. Ito kasi ang charge papunta sa battery. Dito nadaan ang kuryente para ma-charge ang ating mga battery. Pag wala nang nalabas dito sa kulay pulang wire na yan, red wire na yan, ibig sabihin sira na ang inyong regulator. Tip number 4. Ang pag-check naman ng regulator nyo sa negative, ganun lang din, madali lang din. Ito negative to. Pag mag-check kayo, ugaliing buhay ang motor. Itong negative na to, ito ay output. May lalabas dapat ditong negative sa kulay black wire na to, sa half wave na rectifier na to. Ang pagtitest naman dito ay yung test light nyo, ilagay nyo sa battery na positive, yung isang dulo. Tapos yung isa, ilagay nyo dito. Tingnan nyo kung iilaw.
Ulitin ko, yung isang test light ikabit nyo sa positive, tapos yung isang dulo ikabit nyo dito sa kulay black wire na to. Pag umilaw, ibig sabihin naglalabas pa to ng negative itong inyong rectifier. Good pa ang negative wire nito. Sa full wave naman, ganun din. Ilagay nyo dito ang isang test light, wire ang test light, tapos yung isa ilagay nyo sa positive ng battery para ma-check natin kung may naglalabas pa ba ito ng negative or hindi na. Dito, ang pag-check naman dito, kung may nalabas din na kuryente dito, kadalasan napuputol ang wire nito, kaya naputok ang ating mga ilaw or laging nalobo ang ating mga battery. Pag laging nalobo ang battery natin, palit tayo ng palit. I-check nyo tong black wire, kasi dapat ito napapasukan ng kuryente na naka-tap dapat to sa accessories. I-check nyo kasi minsan napuputol to, hindi napapasukan. Mahalaga kasing mapasukan ng positive to para makontrol niya ang kuryente. Minsan kasi hindi ito napapasukan, minsan bago dumating dito putol na ang wire, kaya nalobo ang ating mga battery. Tapos kadalasan pagka laging naputok ang inyong mga ilaw, headlight, laging sunog, laging putok, laging lobo ang battery, ang una nyong i-check ay ito. Malamang ito ang sira pag naputok ang inyong mga ilaw, nasusunog. Palit kayo ng pulit, laging pundi ng pundi, isang araw lang, dalawang araw lang, pundi na naman ang inyong headlight. Maaring ito ang sira, maaring hindi nasusuplayan to ng positive galing sa accessories, kaya ang nalabas dito ay overvolt na, sobrang taas na volt, hindi na nare-regulate, kaya nasisira. Sana may natutunan kayo sa ating tutorial ngayong gabi. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe.